Praise the Lord. Sa araw po na ito, pag-aaralan po natin yung ating theme na Biblical Independence or Biblical Freedom. Ang purpose po ay para malaman natin yung tunay na kahulugan at tunay na kahalagahan ng Biblical Freedom. At syempre, may pamuhay po natin yung mga bagay na atin pong matututunan. Ang title po ng ating pag-aaralan today ay God-Given Freedom. Of course, hindi naman po kasi magkakaroon ng biblical independence or biblical freedom kung hindi naman po ito magiging God-given. Kasi ang tunay na freedom ay galing lang po talaga sa ating Diyos na buhay. Doon po sa aklat ng John, chapter 8, sa verse 31, si Jesus po ang nagsasalita dito at ang kausap po niya ay yung mga Hudyo na sumasampalataya na po sa Kanya. At ang sabi po niya sa kanila ay ganito, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." Sa verse 32, idinagdag ni Jesus, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." Sa verse 36, ang sabi pa ni Jesus, "If the Son sets you free, you will be free indeed." Wow! Ang ganda, ano po? And then, dun po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 3, verse 17, ito po yung sinulat naman ni Apostle Paul under the inspiration of the Holy Spirit dun po sa mga Christians sa Corinth. Ang sabi po niya ganito, "The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Alam niyo, napaka-rich nito pong mga verses na atin pong napakinig ngayon. And I would like to thank the Holy Spirit na nag-reveal po nito sa atin. And I pray na tayo po'y gagabayan ng Holy Spirit sa atin pong gagawing pag-aaral na magiging maliwanag po sa ating lahat ang mga bagay na gustong ituro ng Diyos para sa atin. Kapatid, ang sabi ni Jesus do sa mga sumasampalataya sa kanyang mga Hudyo at naniniwala kong sinasabi niya rin sa atin ngayon na sumasampalataya sa Kanya na kung panghahawakan natin ang Kanyang turo, if we hold to His teaching, tatawagin niya tayong tunay niyang mga alagad. Napakahalaga po nun. Ngayon ang tanong ay ito, ano ba yung teaching niya? Ang teaching po niya can be found in the very Word of God, ang Holy Bible. Kaya napakahalaga po talagang pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. Para nang sa ganon, masabi po na inaalam natin kung ano ba yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ng ating Hari. Pag pinanghawakan natin ngayon ang kanyang salita, matatawag niya tayong tunay niyang mga alagad. And what a privilege, hindi po ba? And then, ang sabi niya, we will know the truth, and the truth will set us free. Napakalagang maunawaan po natin to. Hindi natin malalaman ang katotohanan kung hindi po natin talaga panghahawakan ang kanyang katuruan. Pagdating sa verse 36, anong sabi niya? "So if the Son sets you free, you will be free indeed." So dito rin, napakalagang maunawaan po natin, sino ba itong truth na ito? Siya ay walang iba kung hindi si Jesus. So yung truth sa verse 32 at saka yung Son sa verse 36 ay si Jesus. Ang sabi nga po ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me." Amen po ba? Tayo po sandaling manalangin. Dearest God and Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat tinuturuan mo po kami ng iyong salita. At Lord, hayaan mo na matutunan po namin panghawakan ang iyong pong mga katuruan para malaman po namin ang katotohanan magpapalaya po sa amin. At salamat, Panginoong Hesus, sapagkat kung kami pinalaya mo na, tunay ngang kami ay ganap ng malaya. Salamat din po ng marami sa sinabi mo doon sa 2 Corinthians 3:17 na kung saan naroon ang iyong Espiritu, Panginoong Hesus, nandoon po ang kalayaan. We thank you and we welcome you in our midst, my Lord. Continue to teach us, Blessed Holy Spirit. Nang sa ganun, Panginoon, lalo pa po kaming lumago sa amin pong pagkakakilala kay Jesus at lalo pa po namin siyang mapaglingkuran. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Kapatid, una sa lahat, kung wala ka pa sa Panginoong Jesucristo, kailangan i-desire mo talaga magkaroon ka ng kalayaan. Dapat nandudon yung desire. Okay? The desire for freedom. Ang pagkakaroon ng kalayaan ang isa sa pinakamimiti ng tao.
Hindi na po mabibilang yung mga taong nagbuwis ng kanilang buhay, makamtan lamang po ang tinatawag na kalayaan. Kailangan magkaroon tayo ng hangarin o desire for freedom. Ito po yung hinangad ng mga Israelitang alipin at bihag po ng mga Egyptians for more than 400 years. Ang kalayaan din pong ito ang hinangad ng atin pong mga ninunong Pilipino na naging alipin din po ng mga Kastila for more than 300 years naman. Ang kalayaan din pong ito ang hinangad nitong si Mahatma Gandhi para sa kanya pong mga kababayan na mga Indians. Of course, kalayaan din pong ito ang hinangad nitong si Nelson Mandela para sa kanyang mga kababayang Black Africans. At huwag nating kalimutan si Benigno Ninoy Aquino Jr. na naghangad din po na magkaroon tayo ng kalayaan mula po sa oppression ng martial law. At nabanggit niya pa nga po na the Filipinos are worth dying for. So, ibinuwis niya mismo yung kanyang sariling buhay para magkaroon po tayo ng kalayaan. At nakamit po natin to dun sa EDSA People Power Revolution. Ito rin ang hangarin ng bawat isa sa atin. Ang kalayaang ito mula pa noong creation of the world. Mula nung maranasan ng tao yung pamahalaan niya ang mundong ito sa ilalim po ng kapangyarihan ng ating Diyos na lumikha sa atin, natikman na ng tao yung kalayaan at patuloy niya itong hinahangad. Ang pangalawa na dapat po nating maintindihan ngayon ay yung privilege of freedom. Nagkaroon ka ng desire na magkaroon ka ng freedom, God-given freedom, dapat maunawaan mo, it is a privilege. Pribileyo po natin to na sumasampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 1, pakinggan niyo pong mabuti. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Tigilan na po natin na tayo ay namumuhay as if tayo po ay mga alipin pa rin. Tayo po ay pinalaya na ng Diyos. Kung tunay nang tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, pinalaya ka na. You have been pardoned. You have been forgiven sa lahat ng mga kasalanan mo. Kaya wala na pong kahatulan. Always remember yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So now you must enjoy this privilege. At i-exercise natin ang ating free rights na ito. Dapat natin itong gamitin. Katulad po ng ginawa ni Apostle Paul, for example, nung siya po ay akma ng hahagupitin, akma na po siyang lalatiguhin ng mga Roman soldiers. Basahin ko po sa inyo yung pangyayaring ito sa aklat po ng Acts chapter 22 verses 25 to 28. Please listen. Sa verse 25, as they stretched him out to flog him, para hagupitin siya, latiguhin siya, Paul said to the centurion standing there, is it legal for you to flog a Roman citizen who has not even been found guilty? When the centurion heard this, he went to the commander and reported it. What are you going to do? He asked. This man is a Roman citizen. Sa verse 27, the commander went to Paul and asked, tell me, are you a Roman citizen? Yes, I am, he answered. Sa verse 28, ang sabi ng commander, I had paid a big price for my citizenship. So dito lumalabas po na itong commander ng Roma ay hindi po natural-born citizen. Siya po ay naturalized citizen. Binayaran niya po yung kanyang citizenship. Pakinggan mo ang sagot ni Apostle Paul. But I was born a citizen, Paul replied. Naalala ko itong si Gabby Lopez Itong chairman emeritus ng ABS-CBN na kino-question ngayon ang kanyang citizenship na wala daw siyang karapatan para pamahalaan before ang ABS-CBN sapagkat siya ay isang American citizen. Ngayon lumalabas sa kanila pong investigation na ito palang si Gabby Lopez ay both American and Filipino. Pinanganak po siya sa Amerika, so sa batas po ng Amerika dahil doon ka pinanganak, ikaw ay considered as an American citizen. At dahil pareho pong Pilipino ang kanyang mga magulang, siya naman po ayon sa ating batas ay Filipino citizen. So si Gabby Lopez ay 100% American, 100% Filipino. At ayon sa ating Constitution, meron po siyang kalayaan at karapatan
para pamahalaan ang isang media company tulad po ng ABS-CBN. So dito nakita natin na in-exercise din ni Ginoong Gabi Lopez ang kanya pong karapatan, pribileyo bilang isang citizen ng atin pong bayan. Now, ganito rin po actually sa ating spiritual life. Doon po sa John 8:36, kagaya ng ating nasabi kanina, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Basahin naman po natin ngayon yung liham ni Paul para sa mga Kristiyano sa Galacia. Doon po sa Galatians chapter 4 verse 7, ang sabi po rito, you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. Okay? So, hindi na po tayo slave dahil po tayo ay tumanggap na kay Jesus. Now we are God's son. So, bilang nagtataglay ng pribileyong ito, ng kalayaan pong ito, kailangan po nating ibahagi o i-share po ang kalayaan nating ito sa iba. Nang sa ganun po ay maidagdag din sila sa pamilya po ng ating Diyos. Na-recognize po ni Paul ang kanyang responsibilidad na ito. At dapat ma-recognize din po natin. Paul declared dun po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 19, though I am free and belong to no man, I make myself a slave to everyone to win as many as possible. So ginamit niya ang kanyang pribileyo to share the gospel, to share the good news, para yung iba na bihag pa, alipin pa rin ng kasalanan, ay makasumpong naman po ng kalayaan. Hinagad niyang naway maranasan po ng lahat ang kalayaang mapapasa kanila pag sila po'y nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Now, nais din po ng ating Panginoong Yesus na ideklara natin sa lahat ang pagkakaroon ng kalayaan sa tanikala at kahatulan ng kasalanan. Kung talaga pong pinahahalagahan natin ang bagay na ito, hindi po natin to dapat sinasarili. Dapat po isinishare natin ito. Pangatlo, yung price of freedom. The price of freedom. Alam nyo, napakamahal ng price tag ng kalayaan. Involved po dito yung pagkakaloob ng lahat-lahat, even one's life. Dapat handa mong itaya maging ang iyong sariling buhay. Kagaya ng sinabi ko po kanina, marami po yung nagbuwis ng kanilang sariling buhay, mapasa atin lamang po at ma-enjoy po natin ang kalayaan na meron po tayo ngayon. Napakataas din po ng price tag. Actually, mas mataas po yung price tag po na binayaran ng ating Diyos para sa ating eternal freedom. Kasi nangangahulugan po ito ng kamatayan ng kanyang kaisa-isang anak na ating Panginoong Jesucristo. Kaya doon po sa aklat ng John chapter 3 verse 16, maliwanag po na naisusulat, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Now, alam ng Diyos ang hangarin mong magkaroon ng tunay na kalayaan. At ino-offer niya sa iyo ang kanyang God-given freedom. Ito yung kanyang kaloob sa iyo mula pa noong creation. Eternal freedom ang nais niyang maranasan mo. Kung hindi mo pa siya nararanasan, ito yung pagkakataon mo ngayon. Ang kalayaang mula sa kasalanan at sa walang hanggang kamatayan. Tandaan mo ito, binayaran ng Diyos ang iyong kalayaan ito. At mapapasa iyo lamang ito pag tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Amen po ba? Tayo po'y sandaling manalangin. Heavenly Father, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyo pong kabutihan sa amin, sa iyo pong napakayamang pag-ibig. At maging Panginoon sa ino-offer mo sa amin na kalayaan mula po sa tanikala, gapos ng kasalanan, at maging sa kahatulan ng kasalanan. Salamat po sapagkat masusumpungan lamang namin ang God-given na freedom na ito sa pagtanggap namin kay Jesus bilang aming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Salamat po ng maraming. Ikaw po ang patuloy na magpala sa mga nakinig ng iyong salita. And Father God, I pray, even for those people na gusto talagang magkaroon ng kalayaan. Kalayaan mula sa kanilang mga bad habits, kalayaan sa kanilang mga bisyo, kalayaan, Panginoon, sa anumang uri, Panginoon, ng bagay na gumagapos sa kanila.
Salamat po sapagkat ang kalayaan ito ay masusumpungan lamang namin sa aming pong pananampalataya, pagtitiwala sa aming Panginoong Yesus. We thank you again and we bless your holy name. Kapatid kaibigan, kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, mararanasan mo, masusumpungan mo ang tunay na God-given freedom. Huwag natin sanang palampasin ang pagkakataong ito. Tanggapin natin siya ng buong puso. Wala namang mawawala sa atin eh. As a matter of fact, lahat ng bagay idadagdag niya sa atin. Why don't you accept Him right now as your personal Lord and Savior? Kung nais mong gawin yon, nang bukal sa iyong puso, ang may tutulong ko lamang sa iyo ay yung pasunurin ka sa isang maikling panalangin ng repentance as well as acceptance. Kung nais mo siyang tanggapin, pwede kang yumuko sa sandaling ito, ipikit mo ang iyong mga mata, at sumunod ka sa sasabihin ko na magiging panalangin mo. Sabihin mo, Panginoong Hesus, patawarin mo ako. Ako'y isang makasalanan. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kalayaan mula sa kasalanan at sa kahatulan ng kasalanan. Maraming salamat po. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen and amen. Kapatid, ako na lang mananalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang taong ito na tumanggap po sa iyo ng buong puso at buong kaluluwa. Pagpalain mo po siya. Hayaan mong maranasan niya yung presence mo sa bawat sandali ng kanyang buhay. Saliksikin niya ang Bible. Malaman niya, Panginoon, kung ano man yung mga katuruan mo at panghawakan niya po ito upang maging ganap po siyang iyong alagad. Maglingkod siya sa iyo ng may katapatan. Kapatid, kaibigan, ipagpatuloy mo ang iyong nasumpungang pananampalataya. Basahin mo ang Bible, pag-aralan mo ang Bible under the guidance of the Holy Spirit. At i-share mo ang iyong newfound faith sa iyong mga kaibigan. Huwag mong ikahiya ang ating Panginoon. Never be ashamed of the gospel because it is the power of God unto the salvation of those who believe, first to the Jew and then to the Gentile. Maglingkod ka sa Kanya. Maghanap ka ng church kung saan talagang si Jesus lamang yung itinataas. Amen? So, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen and amen and amen. Glory to God.